Howbeit he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction. Did not I weep for him that was in trouble? Was not my soul grieved for the poor? When I looked for good, then evil came unto me, and when I waited for light, there came darkness. My bowels boiled and rested not. The days of affliction prevented me. I went mourning without the sun. I stood up and I cried in the congregation. I am a brother to dragons and a companion to owls. My skin is black upon me, and my bones are burned with heat. May sabay. My heart also is turned to mourning, and my organ into the voice of them that weep. Let's pray, Lord. Salamat sa iyong salita. We pray na kayo pong pala ngayong pag-aaral namin. Makita namin, Panginoon, as we continue the series of Job. Makita namin affliction na meron siya. Tuto kami, Panginoon. Alam namin yung context dito, Lord. Especially this chapter, Lord, may dinagdag, Panginoon, mga kabataan na pasaway. I pray na makuha namin yung sustansya ng iyong salita. Makuha namin mensahe, matutong i-apply ito, Lord, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Makapo na po. Okay. Good afternoon po sa lahat. Good afternoon po. So tuloy po tayo sa book of Job na actually halos 3 weeks pa lang, 4 weeks muli tayo nag-ulit, no? So again, sinisiris natin. Napaka malaman, no? Do maganda, medyo may ano talaga. Kasi yung tema ng Job pare-pareho pero may mga bagay na anyway, yung last 4 chapters, the thunder of his power, Job 26. And then Job 27, what is the hope of the hypocrite? Yan po yung patama po sa mga kaibigan niya. And then Job 28, the fear of the Lord, that is wisdom. So ito po yung napansin nyo ay parang Proverbs yung dating. More on wisdom. And then last time, dwelt as a king. Ano po nito kasunod niya nito, chapter 30, chapter 29. Dwelt as a king in the army. Subtitle, Remembrance of Former Glory. So, inisa-isa ni Job doon, yung dating mayaman pa siya, maayos pa yung buhay niya, hindi pa nangyari po yung nangyari sa chapter 1, kung saan siya sinubok ng Panginoon. Medyo maganda. At nare-relate natin yun sa magandang buhay na pwede nating asahan sa Panginoon, lalo sa langit. Pero dito rin, mabait ang Diyos, mabuti yan, hindi siya madamot. Pinaparanas nila sa atin yan, kung di naman sa atin, sa iba nakikita natin. Nagkakaroon tayo ng idea ng maayos na buhay. Ngayon po, nirecount po ni Job yun. Actually, patapos na po yung mga 3 niya eh. Tapos na magsalita yung 3 niya. Ito mga ilang chapter to, puro Job, 4 ata. So nakaisa tayo last time. Ni-remember, inalala natin yung mga araw, taon ni Job na pinagpala siya ng gusto. Maganda rin yung makita yun. Pero ngayong hapon, balik tayo sa kanyang suffering. Yun nga, may nadagdag na tema dito. Ang dagdag dito, kadagdagan, napansin nyo kanina, may mga sinasabi siya dito, mga kabataang pasaway. Kaya title po natin ngayong hapon, The Days of Affliction and the Young Punks. Or menace nilagay ko dyan eh. Baguhin ko na lang. Pero may mga kabataan daw na lalo nagpapabigat. Nakakita na ba kayo ng mga matanda? Hindi naman gano'ng kabata ito, pero still yung mga kabataan, ang inaasahan sa kabataan, lalo pag alam mo yung matanda sa'yo ay maayos yung buhay, godly pa, kahit pa paano, na-appreciate natin. At ganun nga yung nangyari namin, isa-isayin natin to. Ganun si Job dati, ginagalang, and then nga, binabastos na siya. So, sa ibang chapter, unang chapter, nabanggit na rin yun. Pero dito, talagang di-describe yung mga kabataan na to. So, iwasan natin maging ganito. At hindi to, sabi, basta wala naman sa amin yan eh. Dito sa wala masyado, pero minsan dumadaan yung mga yan dito eh. Sa inyo, marami siguro, di ba?
Sa Tondo dati, ganun daw. Mga kabataan, kung naalala si Elisha, pinatay ng Diyos yung mga yun eh. Mga pasaway. At may mga doctrinal ano pa nga doon. Kasi nga, bakit mapatay ng Diyos? Mga bata pa. Nalala niyo ba si Elisha? May tinatapik ng gusto pata dito yun eh. Yung bear, she bear. Pinatay ng Diyos, mga bata pa. So, o kaya sinasabi natin dito, minsan may mga bata pa, pasaway na. Amen? Amen. Nasaan mo si Stephen? Ilang minuto ka pa dyan? Kanina pa tayo nag-start eh. 7 minutes na. So hindi ano yun. Kaya kung naalala yung series nasa Rebellious Son, hindi ko pa tapos yun eh. No? Pero last na tayo doon sa Rebellious Son. Yung kabaligtaran na, masunurin. Submission. So, wag tayo ding pa-under sa idea na pagbata, mabuti, pagbigyan lagi. So, hanggat maaari, hanggat kaya pinagbibigyan kasi naintindihan natin. Mga bata, may mga bagay silang napakaraming bagay na naintindihan. Pero, kaya natin maintindihan din, may mga pasaway talaga, kailangan address yan. Gagawa ng paraan para sila ay hindi makapanggulo. Kasi pag sobrang gulo na ng buhay nila, mag-overflow yun doon sa mga ibang tao. Okay, so yun ang pag-aaralan natin ngayon. So ready? Verse 1 sabi dyan, but now they that are younger. So again 29 positive. May mga nabanggit din to doon, yung mga young people din. Pero dahil positive sa 29, ginagalang siya. Kung naalala nyo yun. Kasi nga pag nakitang ikaw may pangalan ka, godly ka pa, tapos pinagpala ka pa ng Diyos. Di ba gano'n tayo, medyo take na back tayo, yung si Sir ganyan. Nasabi ko si Elon Musk kanina, di ba? Ay napakayaman po nun. Doon hindi laging positive yon, dahil babaero yon. By the way, yung isang anak daw niya ata, sa labas, alam mo yun, daming si fornicator yun eh. Naging daw, trans. Minumura siya, siyempre hindi rin niya, kahit paano daw, namulat daw si Elon. Talagang bakla eh. Nagpalit ng So yun, nasa Stephen? Ayan, so dati ginagalang siya, ngayon nagkaroon lang siya ng problema. Aba, nakakita ng ganyan po yan, kasi pag yun, naiinggit yung iba, yaman mo ngayon, ano ka ngayon? So di nila alam yung context, kung ano pinanggagalingan ni Job, pinagdadaanan ni Job, katulad ng 3 friends niya. Pero, bakit ang lalakas ng loob ito? Later si Elihu. Umpisa natin, sabi niya, but now they that are younger. Hindi naman sinabi napakabata nito, basta young lang sa kanya. Pero mamaya, yung mga bata talaga sabihin dito eh. Mga bata daw, have me in derision, inaasal siya. Whose fathers, yung tatay nito mga batang to, actually may makikita tayo side ni Job dito na medyo hindi natin nakakita before, no? Makikita talagang asal kasi siya eh. Alam nyo, pag ikaw naaasal ka, minsan lumalabas yung mo eh. Yung negative. Ganyan yan. Kaya ako, sa inyo, may mga taong ganyan, minsan wag mo nang gatungan. Lalo, si DM, hindi nagmumura yan. Nagkataon na yung pinagdadaanan, natanggal sa trabaho, nabusted pa, tapos nabasa pa, nasarira pa yung sapatos niya, for example. Hindi nga, nagmura ngayon. Kasi ngayon lang nagmura to gatungan ko kaya. Hindi nang gagatungan, bayaan nyo na lang magpalipas yan ng sama ng loob. Yung palabasin lalo yung kasi napupubok si Job para naging ganun eh. Bibilangan ko pa ba yun? Abangan mo na dun. Ito, pasaway din minsan to eh.
whose fathers na nadamay yung kanilang mga tatay. Kasi ganito po yan. Kaya nga sabi ko sa inyo, kasi mayaman po si Job. Obviously, marami ang servants. At sinabi niya sa Bible, sa Proverbs, yung mayaman, minsan mayabang talaga. Kasi nga, maraming pangyarihan. So itong tinutukoy, itong mga batang to, yung mga tatay nito. Pag sinabing disdain, parang pinandidirihan, pero nilulook down niya. Ibig sabihin, mababang klase ng tao to. Tapos ako ngayon yung, mamaya sabihin Nakita niyo yung contrast? So yung mga maayos na tao, dapat ginagalang man lang ng mga pasaway, yung mga, lalo na yung mga, alam mo, daming tao dito, mga freeloader. Alam niyo ba yon, yung mga laging na lang asa sa gobyerno, sila pa yung mayabang. Siyempre ikaw, alam mo, kaya lang kayo may kinakain dahil nihinel ko kayo, wala na nga akong papagod, di ko nga kayo kailangan, para lang makakain kayo. Hinel ko kayo. Ganito tong klase itong mga taong to. Disdain to have set with the dogs of my flock. Ibig sabihin, hinar sa mababang klase ng taga-alaga lang aso or taga-alaga ng flocks. Hayop. Yea, whereto might the strength of their hands profit me, in whom old age was perished. Yun nga, ibig sabihin nag-profit si Job kasi nga, hinar niya itong mga to para may magawa naman. Matatanda na. So parang nanlalain si dito kasi nga, mamaya, papaikutin niya yan O dapat ginagalang ako nitong mga to, tapos, mamaya babastusin siya. Makikita natin yun. For want and famine, they were solitary. Ibig sabihin, itong mga to, pag want mo, kailangan. Or pangakailangan. So, sinasabi niya mga walang-wala itong mga to. Amen? Hindi walang-wala. So, pag walang-wala na tayo, pwede ba, maayos, at least ayusin natin yung natin dagdagan yung problema natin kasi yung bastos ka pa, sino tutulong sa'yo? Ang tindi ng message ito So dahil walang-wala sila at yun nga, famine yan. Tapos meron pang walang-wala ka na nga, tapos meron pang sitwasyon na taggutom. Fleeing to into the wilderness in former time desolate in which grabe yung kalagayan nila. So nakakaawa pero iniisa-isa ni Job kasi nga makikita natin yung gagawin itong mga klase ng tao ito mamaya. So, who cut up mallows by the bushes and juniper roots for their meat. So, hindi ko kailangan malaman, hindi natin kailangan malaman exactly yan. Ibig sabihin lang, kumukuha ng pagkain sa damo-damo. Ibig sabihin, mahirap. They were driven forth from among men. Ano yung sabihin nun? So, pinapalis, huwag kayo dito! Di ba ganyan yung minsan yung mga, kalat-kalat, tapos madudumi pa. Anong gagawin mo? Paano kung city yan, nililinis pa nga. Diba? So, pinapalaya sila kung saan-saan, They cried after them as after a thief. So, hinahabol. Siguro, magnanakaw or hindi na magnanakaw, pero parang magnanakaw, Kasi inisip mo naman ginagawa itong taon to, hindi mo lang trabaho. Siyempre, kung ikaw ay nagbebenta na nakandyan lang yung mga mo, kahit hindi hoy, malis kayo dito! Ganun na klaseng tao itong mga to. To dwell in the cliffs of the valley, in caves of earth, and in the rocks. So kaya inapaalis sila, doon na lang kayo, saan hindi namin makikita. Nakita nyo lang, baba itong mga taong to. Pero makikita natin ang gagawin nila. Among the bushes, they brayed. Ano yung braid? Under the nettles, they were gathered together. Ayan na, tambay yung tawag dun. Pag-braid, ito po yung maingay. Di ba ganyan yung mga tambay? Wala na kang magawa. Tingnan nyo yung braid, Hindi yung braid sa hair, Braid. Ano lang natin? The cry of an ass. Loudly and harshly. Laugh. Okay?
Mga ganun, ang iingay niya. Alam mo, actually hindi sila masaya, miserable na nga. Minsan kasi ganun niya, parang mga bakla. Pero kahit di bakla, yung parang man lang maibsan yung kanilang kalungkutan, pagdidiskitan, mga bagay-bagay na lang ng mga ano, yung pagtatawanan. Mga tambay basically. Yan ang tawag natin dyan, mga tambay. Ba't nagsasama-sama? Kasi minsan ganyan po yung mga pag malakas ang loob mo pag marami kayo. Ito kahit dito, pag naglalakad mo, yayabang ng mga kala mo kung sino eh. So yan, sinasabi ko yung mga pinag-aaral natin, huwag kayong sumama sa ganyan. Hindi kayo nakakatuwa. Men, nasa na naman si Arnel? Wala ko, okay na yun. They were children of fools. So kaya pala ganun sila, una, yung mga tatay nila ganun. So lupit naman yan, pinag-aaralan lang natin. Pag ina-aaralan natin, huwag natin gayahin. Kaya dapat alam natin na may mga ganyan. Children of base, pag sinabing base, mababa. Mababang klase. They were viler than the earth, kakadiri. Alam nyo naman, talaga, alam nyo yung ang tawag nila doon sa mga ano dyan? Taong grasa, nakakita ng taong grasa. Nakakita ka na, maawa ka na, hindi mo alam gagawin mo. Hindi mo ba kausap ng matino yun? Nabuhubo lang yun sa ano. Bigla-bigla. May daw isa palagay yun, ba't nagkakaroon ng ganun? Sa US daw, San Francisco, ang dami daw ganun. Homeless, magda-drugs pa, loko-loko din yung gobyerno nila, bibigyan pa ng pan-drugs. Ganun daw doon. May kilala ba kayo doon? Sino? Doon ba, San Francisco? LA. Basta doon, banda. Ngayon, ito na. Dinescribe niya itong mga klase ng kabataan na to. Wala kang makitang maganda. And now, I am their song. Ngayon, pinagtawanan pa siya. Siya pa yung inasal. Alala ko tuloy si Pastor, mayroong baliw sa diadem kasi. Kapatid nung ano. Si Pastor, alam niya yung gagawin niya. Sabi ko, tinext ko, Pastor, si Kuya Joel dito, nagsisigawan yung pangalan niyo, tsaka diadem. Diademonyo daw. Tsaka si Ma'am Carol, ganyan. Sabi ni Pastor, bayaan mo, kilala mo. Loko-loko yan. Hindi yung pinapansin. Amen? Yes. Ganun ginagawa kay Job ngayon. Job, imagine nyo lang anong pinag-asabi nitong taon to. I am the byword. Pero gusto ko sabihin dito, naghihirap na nga si Job, di ba? May pinagdadaanan siya. Taasarin pa siya ng mga pinakamababang klase pa ng tao, mga bataan pang tambay na. So, saan naramdaman niyo yung naramdaman ni Job somehow? Talaga nakakabuisit. They abhor me. They flee from me. So, umaalis, pero inaasar siya. Yung siguro, binabato ng kung ano. And spare not to spit in my face. So, di ko alam kung ano to, kung literal, na dinuduraan siya, pwedeng gano'n, pwedeng... Ewan ko. Because he hath loosed my cord. Sinong hito? Hindi mahirap yan, ang Diyos lang yan, no? Because he hath loosed my cord and afflicted me. Pwede demonyo, pero yung Diyos yan, mamaya na makikita natin. They have also let loose the bridle before me. So, ang sinasabi niya, parang Diyos niya, pinabayaan ka, kami rin. Parang gano'n. Lumalakas yung loob ng mga taong hindi takot sa Diyos. Pag yung godly person, nasubok. So, again, mga lesson dyan, intindihin nyo na lang sila. Huwag kayong magpapikon. May kasi darating yun, kakailan lang, this week, may yung office mate, di ko nabanggitin, pero alam mo, wala, out of nowhere, gusto ko makasarin ako. Out of nowhere, may meeting, tapos na. Sanay na ako dun eh. Hindi ko na pinatula kasi anyway, this week lang yun.
So yan kasi nakita ng mga kabataan na to, pinapabayaan siya ng Diyos. Feeling nila minsan, may karapatan na sila na, naalala ko to si Pastor. Kaya ayoko magkakasakit kasi nga, sabi sa inyo, di ba, baka, di ka kasi nagpabakuna eh. Yung Pastor, dami nagsasabi sa kanya noon, hindi ko nila sinumbong, pero, kasi nga, bakit naranasan ni Pastor? Parang si Tika, yung si Gabino Tika, nagkasakit. Doon si Pastor mismo sinasabi niya yun eh, tinatanong niya ang Diyos bakit siya nagkaganon. So pero again, kung di mo alam, huwag ka na magpaano dyan. Diba? Hindi mo naman alam eh, ano ka ba? Elipas ka ba? Pero ganun yung tono minsan ng iba. Yan, ganun. So mag-iingat tayo kung bumalik sa iyan. Paano kung Job pala siya, sinusubok? Ano mayroon sa'yo? Alam mo yun paano nagtapos to, di ba? So upon my right hand rise the youth, they push away my feet. They raise up against me the ways of their destruction. Medyo malalim ha. Ganito parang pinupush daw yung kanyang paa. Obviously, talinhaga to. Lalo pag sinabing, they raise up against me the ways of their destruction. Parang ganito, sabihin nila, kunwari sila yung naparusahan dahil sa kalokohan nila. Sabihin, ganyan kami, no? Di ba? Ganyan yung mga yan. Ang hirap no minsan pag di mo alam kung paano mo i-deal. Alam mo, righteous ka, sinusubo ka na nga. Anong gagawin pa ng iba? Nakakita pa ngayon ng buta sa'yo. Diba? Yung sinasabi ko sa inyo, pastor na yung anak niya, naging nag-YouTube pa para mapahiya lang siya. Pastor siya, yung anak niya, ganon. Gaano kalala yun. Sinakyan pa na ngayon yung mga ibang galit na talaga sa kanya. Kung sabi ng rise up against me, the ways of their destruction, sila mismo papunta na doon, mga sa impyerno. Siyempre yung iba dyan, yung iba talagang malala na, iba dyan bakla. Tapos ibibintang sa'yo yung ginagawa niya. Ang di madali yun. By the way, laging ng mga bakla, pansinin nyo, pag sinabi yung mga bakla, nakakadiri ka, ganyan. Uy, ikaw, bakla ka rin eh. Out of nowhere, sasabihin sa'yo, ganun. Of course not. Ganun din. Dahil alam nilang sila mismo na insulto doon, baka sakali may insulto ka rin. Nasundan ba? Yes. Yung grabe yung pinagdadaanan ni Job. Kaya utang na loob, mga bata. Huwag na kayong maging instrumento ng Satanas. Amen? Amen. Kasi sandali lang naman eh. Deserve it naman eh. Sabi mo, totoo naman eh. Kunin niyo yung context dito. Hindi mo alam lahat ng nangyayari. Tapos palibhasa, delinquent ka. Dadamay mo pa yung righteous person. So makikita natin dito mamaya kung mangyayari sa kanila. They mar my path. Pag sinabi mar, sinisira lang. They set forward, o pinapapangit, no? They set forward my calamity. They have no helper. So isabihin, ang lala ng kinalalagyan, kalagayan ni Job. For example, ganito, kasi di ba may sinabi dito, nasa siya, sa lupa. Doon siya nagluksa. Ano pwedeng gawin ng mga, di ba, puro na nga siya, boils. Pwedeng gawin siguro ng mga loko-lokon to. Ano yung mahapde? Ilagyan yung daan niya papunta. Naglalakad siya, ganyan na nga lang. Lagyan ng asin, kunwari ganun. Kaya sinira, di lalo siyang mahirapang dumaan. Ganun, loko-loko, di ba? Spiritually, ano pwedeng gawin dito? Ito sa church nangyayari. Kuna may tinuturuan ako dito na gusto kong si Mark, tinuturuan ako ng Bible. Hindi lahat ng madali, di ba? Minsan, alam mo yung iba, medyo mahina pa nga sa English. Tapos mayroon pang pass, di ba? Na, ginugulpi siya tatay. Kunwari lang, ha? Basta mahirap yung pass niya, tapos ngayon, dinidisciple ko. Ngayon, may mga panggulo pa. Alam niyo ba yun? So, nahihirapan na nga ako dito, pero I care for him. Hindi, tinuturuan ko
extra effort pa ako para sa kanya, na matuto lang siya, magstay siya sa kalooban ng Diyos, and then ito, bubulungan siya nung sino, si Ezzy, kunwari, naniniwala dyan. Peperahan ka lang niya, kung ano man yan, ang dami. Ano mangyayari sa akin? Di ba, nahihirapan na nga ako dito, nahihirapan na nga sa kalagayan niya. Ganun yung mga pasaway na to, ganun ginagawa. Sa church, mayroong mga ganyan. Patagupan, no? Napakahirap niyang i-deal minsan niya mga yan. Eh lalo pag medyo matalino pa. Alam na alam din yung gagawin, tapos yung ibang mga ibang mga member, syunga-syunga din. Or hindi naman masyadong, may mga taong mahina, di ba? Alam niyo yun? Ang daling madala sa ganyan. Chismis. O din ang mangyayari dito sa akin, hirap ako siya, hirap siya. Kasi sabi ganun. They mar my path, they set forward my calamity. May problema na nga si yung lingkod ng Diyos, set forward, isipin, lalo pang pinapalala. Amen? Amen. Ano mo pwedeng gawin nyo? Sinasabi ko siya, parang huwag nyo gawin, ha? Baka naman ka-idea kayo. Yun ba dito ang Judas? Eh, nag-aakay tayo, tinuturuan mo, kasi ikaw yun, games na lang tayo. Dito kayo nagkakilala, sa halip na, diba, dito kayo sa church nagkakilala. O kaya yan, mga lovers kunwari si Jamie tsaka si DM. Dito nagkakilala. Tapos kayo pa isisira sa church. Anong klase yun? Pero nangyayari po yun. Medyo nagkasundo lang sa ewan. So, na-imagine nyo bang gaano kahirap yung ng pastor ngayon? Napakahirap. Si Job, ganon. So, kaya medyo nag-aano siya. Ventilate kasi nag-ano siya sa mga loob. So ngayon tayo, natututo tayo. They came upon me as a wide breaking in of water. So alam niyo yung baha. Di minsan ganyan yan eh. Lahat tayo dito, binahana. Loko, dyan yung baha. Mabuti kung siya ng bilis niyan. So ganun minsan yung problema. Stephen, dito nga. E di, nung binaha kami ni si Stephen nga, bata pa nun. Hindi namin alam na gagababayin San Mateo di. Undoy. Ay, may bahay. Ganyan mo lang yung Pabihira, ang laki ng tubig. So may problema ka na nga, pagod ka na nga, bumuhos pa sa iyo. Minsan ganyan, kaya lalo mga bata, pansinin yung mga nanay nyo, kahit babaeng yan, dalagang Pilipina, bigla napapasigaw eh. Kasi may inaasikaso na siya dito, may inaasikaso, tapos ikaw, pasaway ka pa. Hirap doon, ngingiti si may mga nanay nyo. Kasi pag bumubuhos yung problema, kahit si Pastor, minsan, Pastor, dapat, nagsabay-sabay pa kayo. Ngayon dito, hindi na utulog, may nagdadaldalan dito. Tapos biglang may late pa, gumagano'n po. Tapos basta doon, ubo-ubo pa ako. Parang madadagdagan yung... So yun, they came upon me sa wide breaking in of waters. In the desolation, they rolled themselves upon me. Parang Royal Rumble. Sabihin yung pagdating nila, yun nga, inaasal nila si Job. Parang nakikita to, physical talaga to eh. So wala magagawa si Job eh. Siguro akala nila, hindi nila sa tutulungan ng Diyos. Tuloy lang natin. Terrors are turned upon me. Pag terrors mo, medyo natatakot na rin siya. They pursue my soul as the wind, and my welfare passeth away as a cloud. So pansinin nyo, hindi na to basta nangaasal lang. Again, yung mga, lalo yung mga anak ng demonyo talaga, alam nila kung paano ka sasaktan eh. Alam nila pag na medyo natira ka nila, nanghina ka at hinto ka na. Siyempre, hinto ka na sa paglilingkod sa Diyos, yun ang gusto nila. So, minsan hindi lang ang tira niyan is aasarin ka, alam nila yung kahinaan mo. So, actually, sa mga pastor, madalas yung pamilya nila. Ganyan po yan. Kaya nangyari kay Pastor Anderson, yung nakikita ko talaga, sabi niya eh, demonic attack yun eh. Sabay-sabay po yun, parang
talagang ano, parang pinagplanuhan na halos eh. Sa Diyo nalaman yung mga kaibigan at sa mga kagalit niya talaga. So, magpa-participate ba kayo ganun? Parang demonyo na kayo nun. Pag nakita mo sinusubok na, panalangin mo na lang, kung di ka sigurado, may mali talaga siya, parang si Job. Job's friends, tahimik ka lang. Diba? Kasi hindi araw-araw nangyayari kay Job. At minsan mangyayari sa iba. Huwag kang bibida dyan, lalo ngayon. Yung kaaway niya talaga, pinupukpok na siya. Nandun yung takot. Sabi niya, they pursue my soul. Talagang gusto siyang patayin. Or even worse. Ano yung worst na mapatayin ka? Yung matindi pa ba doon? Lagi sinasabi sa inyo yung sa panahon natin ngayon, yung tinatawag na character assassination. Kasi kung ayaw na ayaw talaga, galit na galit sa'yo, hindi sapat sa kanila patayin ka lang kasi patay ka lang, tapos na, maging martyr ka pa. Ang gagawa sila para masira ka yung mensahe na dala-dala mo. Pag mabalita ka ng tao, ito yung sinabi ni Pastor Reyes. Ganyan, naka-record yan. Pero pag sinira nila yung reputasyon mo, kahit ang ganda na sinabi mo paglilingkod sa Diyos, nakita nila, sabi nila, wala na kasi sira na yung karakter mo sa utak ng mga karamihan tao. Okay? So, ganyan daw ginagawa niyan. They pursue my soul as the wind. And my welfare pass away as a cloud. So, yung welfare, ibig sabihin lang niya, yung kaayusan, no? Yung personal welfare mo. So, ngayon, siguro may gusto din tumulong kay Job. Di ba? Sisira ba? Kaya naman ganyan yan, kasi ganyan. Ganun ba? Kasi tutulungan na nga. Na lang, ganyan pala yan. Siniraan pa. Kaya yung parang inaasahan niya na lang, na makakabuti pa sa'yo, nawala pa. Ilalala pa ba dito sa kanya ni Job? And now my soul is poured out upon me. The days of affliction have taken hold upon me. Ito mga ginaulit na to sa mga previous chapter, no? Sinasabi, grabe na aking pinagdaraanan. My bones are pierced in me in the night season, and my sinews, take note, mga physical, ano niya to, sakit. So itong sa akin, nung naranasan ko itong ilang weeks, natakot din ako kasi baga mo na yun eh. Pag ginaganyan ko, sakit, parang muscle na naupunit. Diba, minsan dati nagdadumbbell ako ganyan. Kinabukasan na sakit niyan, di ba? Parang ganun, kasi baguhan mo yun. Isip-isip ko nangyayari dito sa likod ko. Hanggang ngayon, nabawasan ng konti dahil sa gamot. Si Job, kahit ang kanya, boils, pero viral din yan eh. Yung TB nga daw, kumakalat siya kahit sa lahat ng organ. So, sabi naman doktor, hindi naman TB sa akin. Pero, still, ganun dinidescribe ni Job yung kanyang, so, bakit night? Kasi nga ganun, tinanong din ng doktor, nakakatulog ka ba naman? Eh, kagabi, medyo may tumatawag pa. Tapos, naubo rin ako. So, nakakatulog naman po, pero, kaya, labanan po yan pag gabi, kasi kailangan mo matulog. Wala kang tulog, lalo kang pagod. Kaya sabi, yung my bones are pierced in me. So, yung sakit niya, lalong ramdam niya. Kasi yung katawan natin, pag natutulog tayo, alam nyo ba, medyo nagmamanid yan. Ganyan po yan eh. So, pag natutulog ka na or naantok ka na, tapos nararamdam mo pa rin sakit mo, sakit talaga yun. My sinews take no rest. So, sinews, obviously, mga ano lang yan. Sa pagitan ng bones saka ng muscles, okay, mga ligaments and tendon. So lahat yung masakit. Ito, hindi ko totally maintindihan to ha, pero kasi alam natin boils yung sore boils. So kaya ano natin, by great force of my disease is my garment change. So, nababago daw yung kanyang damit. Kaya, hindi naman siguro mahirap intindihin. Siguro lang, pag nagdamit ka, ano mo yan sa damit mo kung nagdudugo yung ano mo. Diba? Ito, sinasabi dito. It binded me about the color of my coat. So, isa pumakapit na. And siyempre, papalitan mo na yun. Dugo-dugo na yun.
Pagtanggal mo, ang sakit na naman. Eh, hindi naman pwedeng hubad ka na lang. He had cast me into the mire. Alam niyo ba yung mire? Parang putikan. Kasi nga siguro parang doon na lang niya gusto kasi dumi niya na rin eh. And I am become. So actually dito medyo nawala yung mga youth, no? Doon na yung kanina eh. So tinuloy lang niya po. Pero nandun na yung idea na inaasal pa siya ng mga derelict ng mga punks, mga kabataan. And I become like dust and ashes. Kasi nga sa putikan siya, ano yung tsura niya na? Ang dumi na. Siyang taong grasa. I cry unto thee, balik sa Diyos, no? Thou dost not, and thou dost not hear me. I stand up, and thou regards. So, nagtatampo sa Diyos, hindi siya pinapakinggan. Ito na yung word, cruel. Thou art become cruel to me. Masama ba ang Diyos? Bagay ang ibig sabihin ng cruel, malupit eh. Yan Diyos talaga, minsan nagiging malupit. Eh sabi niya, ang lupit mo naman. With thy strong hand, thou opposed thyself against me. So, ba't oppose thyself? Kasi nga, ang Diyos ay mabuti dapat. Yun ang alam natin. Hindi niya pa gagawin niya lalo kay righteous na Job. So, ginawa niya. Ibig sabihin, parang kalaban ng Diyos sa sarili niya kasi ino-oppose niya si Job. So, mabigat, no? Thou liftest me up to the wind. Thou causest me to ride upon it and dissolveth my substance. Bira. Ano sabihin nagde-dissolve? Substance, yung laman, yung kabuuan. Ano nagde-dissolve? O ganun nga kasi pag may sakit ka, parang ito mga kahit mga sakit na viral, ganyan. Yung cancer daw, ganun dinidescribe yung kinakain yung healthy cells nung ano, di ba? Nauubos ka. Hirap. Ito lang, di ka maintindihan, lift is out to the wind. Cause it to ride on it. So, isabihin siguro, ano siyang lutang. Ilang ano ko dyan. Tuloy natin. For I know that thou wilt bring me to death. Eh, lahat naman tayo namamatay. Alam ko rin, pwede mo patayin. Napatayin mo rin ako. Doon nag-assume na siya na ganun. Doon nung unang panahon, gusto niya na mangyari yun, di ba? And the house of the and to the house appointed for all living. Okay, so again, sa makalupang perspective lang yan. Obviously, lang ligtas sa langit. Pero may tayo destination. Sabi nga lang, final destination. Lahat tayo sa grave. Yung ating katawan lang. Howbeit, he will not stretch out his hand to the grave, though they cry in his destruction. So parang ito yung, again, yung tema dito na parang gusto niya na mamatay. Ba't tayo pa akong mamatay? Hindi na maintindihan yun. Doon tayo, alam na natin yun, di ba lagi nabanggit. Minsan, bakit hindi ka pa namamatay pa? Ba't buhay ka pa? Kasi may purpose ang Diyos. Yun, exacto yun. Buhay ka pa? May purpose ang Diyos sa'yo, di ba? Pag may accident, you know. Totoo nga naman talaga yun. Kasi pwedeng gano'n na, accident ka. Nakita niyo ba yung mga near death? Dami niyo sa internet eh. Did not I weep for him that was in trouble? Was not my soul grieved? So binabalik lang niya again yung mga ginawa niya. Na dahil ginawa niya itong righteousness na to, Lord, ito ba yung dapat sa akin? Intindi, no? Ako naawa ako sa mga taong ganyan. Ba't sa akin yun parang wala naaawa? When I look for good, then evil came unto me. So gusto niya ng maayos. Gusto niya ng look for good. Sabihin, naghanap siya ng maayos para sa kanya, para sa ibang tao. Then evil came unto me. So alam niyo nangyari sa kanya. Bigla na lang kasamaan ng kanyang inani.
And when I waited for light, then came darkness. So, sino yung light? Jesus. Isa yun. Sa mga ibig sabihin ng light, ibig sabihin, kaayusan, kalinawan. Ang dumating sa kanya, kalituhan, darkness. My bowels boiled and rested not. The days of affliction prevented me. So, ano yun? Ano yung bowels? Ito yung mga laman ng... Ako medyo yung gamot ko daw, isa sa mga naramdaman ko rin eh. Naggagamot ka, may side effect. Lahat yung tinignan ko kasi alam ko i-expect. So yung mga antibiotic is sa mga diarrhea. So kaya naman yun, marami lang tubig. But anyway, ganun yung sakit. Hindi natin maintindihan exactly ano sakit ni Job. Pero yung mga nasa laman loob daw niya, parang walang ano yung tawag sa LBM, lost bowel movement, di ba? Nag-aalboruto pa. Sakit na nga nung mo, pati sa buto, lalim. Grabe. Pati niya, hindi makakalusot yun kasi parang siguro ang dami na infection eh. Baka iba doon, subo niya rin. The days of affliction prevented me. So ano ulit yung word na prevent dyan? Naalala niyo na yan? Ibang meaning niya sa King James, di ba? Prevent. Sino nakakalala? Kasi days of prevented, paano siya iniiwasan? Hindi iniiwasan yan. Ibang meaning yan. Sino nakakalala? Prevent. Ha? Alam ko, inuunahan. Hindi yan. Ito archaic. To be in readiness for. To meet or satisfy in advance. Yan. Kakaiba siya, no? Ibig sabihin, act ahead of. Inunahan yun. Inunahan na siya. Napaghandaan na siya. Kaya sabi dyan, and the days of affliction prevented me. Kasi nga, pag ikaw alam mo si Job, matalino siya, tsaka magaling siya businessman. So, alam niya minsan sa amin may mga risk management na tinatawag eh. If something will go wrong, if something will go wrong, it will. Anong tawag doon sa law na yun? Murphy's Law ba yun? Parang gano'n. If something can go wrong, it will. Kaya pinaghahandaan mo yun. Alam ni Job yun. Kaso naunahan pa rin siya. Hirap, no? I went mourning without the sun. I stood up and I cried in the congregation. So obviously, hindi ko alam, baka may mga time talaga na halos parang ketong yung niya. Siguro may mga time na nilalock up siya. No? Kaya umiiyak siya, wala sa arawan. Ibig sabihin, tatago siya, pwedeng ganun, o nilock up siya. I stood up and I cried in the congregation. So meron din sila mga samahan pala, kaso walang nakikialam sa kanya. I am a brother to dragons. So may dragons pala sa Bible. Hindi yan yung mythical dragon na nag-grant ng wish, ha. Demonyo. Hindi, lang mga hayop lang yan na matindi. Again, naalala ko yung Komodo dragon, ganun. Parang ahas din, pero merong paa. Pero kinakain yung mga baboy na yun, yung wild boar. Anong tawag sa baboy na yun? Baboy damo, yung nakakain ng buo. So, alam nyo na, ibig sabihin parang pinapalayas din talaga si Job. Parang si Nebuchadnezzar. O, yung baho mo, wala ka nang ngayon, papatayin ka na Diyos, umalis ka nga dito. Kaya kayo, kasama niya yung mga dragons. And the companion of owls, alam nyo yung owls, medyo malayo-layo yung narating niya. Kasi yung mga owls, medyo sa mga masukal na parte ng forest. My skin is black upon me. Yun nga, taong grasa na. And my bones are burned with heat. So parang ganito niya kanina, nagbo-boil daw, di ba? Kasi pag may sakit ka, sino dito inaapoy ng lagnat before pag may sakit ka, di ba? Ang hirap ng kalagayan ni Job. So kasi nga, puro infection, pag nilalabanan, na yan.
dudugo nag-inflame. And then, my harp is turned to mourning, and my organ into the voice of the soul. So medyo simple na yun. Sabihin, wala na siyang kasiyahan. Tapos, ang lesson doon. Eh, ano naman kung ganun siya? Sana nakikita nyo, pwede mangyari sa atin yon. At aral po yan na lalo na, nabanggit ko kanina kay Pastor dito, tsaka kay, huwag kang mag-uusga na may pinatusahan. Pastor, yan, inuubo ka kayo. Yan, hindi ka nagpabakuna eh. Huwag kayong pakasigurado. At pag may namatay din na nagpabakuna, huwag din pakasigurado. Pero meron yun, kasi ang title natin, bilis ko Ang title natin, The Days of Affliction and the Young Punks. So ito mga punks, parang positive ang tunog niya sa ating ngayon. Pero pag sinabing punks sa Amerika, ano yun? Mga delinquent yun. Pasaway. Tapos pampolma, pasaway, mga bata pa lang, wala ka pang alam sa buhay, yabang mo na, ganun yung punks. So nagpapalala ng sitwasyon yan. Talo mga bata, huwag niyong may matanda dyan, huwag niyong pagdiskitahan, hindi nakakalaban sa inyo. Sama nun. According sa pinag-aaral natin, napakasama mo. Matanda pa yung, may sakit pa yung pagdidiskitahan mo. Nangyayari yun. Ano pa yung mga lesson? Kung sakaling mangyayari sa iyo yun, huwag mo naman i-charge ang Diyos ng foolishly. So si Job, parang andun na siya eh. Malapit na eh. Kasi nga, gumumura na eh. Huwag pa rin. Anong ganun ang message doon? Amen? Amen. Hold your horses. Ano yung sabihin nun? Magpigil ka. Ganun yun. Ano pa? So yun, alamin nyo rin kung paano i-deal yung mga punks. Okay? Katulad nga yun nga, sa office namin. Bigla na lang gusto lang mang-asar ba? At hindi lang basta asar. Kasi parang gustong on the spot. Ano nito mo to? Tinatanong lang yung logo ko. Alam nyo kasi logo ko, di ba? Parang napagdiskitahan. Sabi ko lang, seryosong usapan ba gusto mo? Ginanong ko lang. Kasi kung puro kalokohan, ayoko rin makipag-usap sa'yo. Yan. Ang hirap minsan deal niyan. Sa opisina po, lahat na sinasabi mo, lalo pag mga chismoso yan, mga pataasan po yan, ganunan yan. So, hindi ko na pinatula, pero binigyan ko rin ng Kasi maraming mga bata doon sa meeting bakit kailangan ganun? Alam niyo kung paano kayo, di-deal yung mga ganyan, yung punks. Hindi pa natin sabi lahat, pero pagpigil kayo. Wisdom ang pagganahin nyo. Hindi dahil lang, napigod ako wala akong ginagawa masama. Kaya nga natin inaaral ngayon pa lang. May mga ganyan, bata pa. Sa laula. Minsan nga yung anak ng pastor, pag ganun, hindi nila alam kung anong gagawin nila nung una nun eh. Siguro nag-pray lang sila. Alam mo, mahal pa rin ng pastor yung anak niya eh. Hindi niya binanata, pero sinabi niya totoo, sinungaling tong anak ko, yung anong pinagsasabi. Pero hindi nila binanata ng parang, they not burn the bridge, ibig sabihin. Sakaling ma-reconcile, at least, di ba? Pero basically, nireklamo, pinapalo sila. Ginugutom minsan. Sinakyan nila yung ng mga tao. Basta, pag ikaw, ganyan. Ayun na nga, inaaral lang nga natin eh. Sakaling mangyari sa akin yun, katulad ni Job, anong gagawin ko? I will not stoop down to their level. Naririnig nyo ba yun? Alam nyo ibig sabihin nun? Kung mababaw sila, kung demonyo sila,
kasalanan sila, huwag kang gagayahin yun para lang tapatan. Parang ganun eh. No? Hawakan mo yung tenga. Dali mo pikon. Kaya panayaran tayo dito eh. Hinahanda natin yung sarili natin. Wise tayo. Hindi gagawa tayo ng pinubok ako eh. Yan nga, marami nga sa mundo yan. Asa pinupubo ka para sirain mo rin yung buhay nila. Kasi buhay nila sira na. Sa'yo, maayos. Lalo sila may inggit sa'yo ngayon. Ganito gagawin ko. Ganyan yun eh. Yung mga matino, may magnanakaw dito. Ito matino, ito magnanakaw. Ano nang ginagawa niyan? Ini-induce to para magnakaw din siya. Ganun yan. Yung mga bastos dito, kwento ka ng bastos. Bastos ka dito eh. Iba naman, inom, ganyan. Inom tayo, yung problema mo. Babae ka rin. Kasi ako ganun. Ikaw, dapat ganun ka rin para less yung na guilty feel. Bibigay ka ba? Basta-basta? May mga ganun Kristiyanong matino. Babaliwalay niya yun. Yung mga taon, naglingkod sa Diyos, bigla na lang wala na. Sisirain lahat. Again, meron pa ng pagkakataon pero iba ang atake minsan ng kalaban. Kasi ito, yung bumabanat pa sa kanya yung mga bata. Ang laking insulto nun. Kung di niya alam kung paano i-deal yun, talagang mawawala ka sa utak mo. May sira ulo mo. Magiging parang mad scientist ka. Minsan magbasa ka ng comics. yung mga kalaban doon, laging ganun ng kwento eh. Ina-off ako. Ano naging sa akin? Bandang muli. Idadamay ko ang mundo. Ganun eh. Kahit mga bata, minsan ganyan eh. Ganyan siya na pag nagalit yan, galit siya, isira, babalibag yung mga Ganun ba kayo? May mga kwentong ganyan eh. Sa opisina, burahin ko kaya lahat ng database dito. Ganun ah. Napikon ka lang. Tapusin na natin. So, the days of affliction, darating yan, paghandaan natin. Amen? At kung talagang pinopobo ka pa, lalo mga young punks, alamin mo kung paano matidil yan. Later, ang kwento dito, si Job ay pagpapalain ng Diyos. Amen? Papahiya yung mga friends niya. Pagpapalain lalo si Job. Doble sa dati niya ng pagpapala. Sa mundo pa lang yan. Ano pa yung reward ni Job sa langit? Hanggang ngayon, pinag-uusapan natin. Tsaka totoong karakter si Job. Inulit yan ni Daniel ba yun? Ezekiel. Totoong karakter yan. Ezekiel. Okay? So, yun ang pinaka-reward mo. Hindi yung tipong hinata ka sa putikan. Hinata ko sa putikan. Ay, madumi na ako. Dito na sa putik. Ano kasi Peppa Pig. Hindi ka na Peppa Pig. Bangon agad. Amen? Ay, backslider ako. Konti lang. Dito na ako. Magsawsaw na ako dito. Para sabi ni Pastor, nagpapa-tihulog. Alam mo yung tihulog? Alam mo yung mga batang, kulit minsan yun. Mauntog ka. Sige, okay lang. Pag nauntog, iyak din naman. Ganyan mga Kristyano minsan eh. Patihulog. Pakita ko sa inyo ha. Inasermonan nyo ako dyan ha. Pag ako nagwala, talagang walang-wala. Nagwawala. Yung mga matino, andun lang sila. Naawa sa'yo, pero ikaw ano ka? Kaya mundong ka? Wag, amen? Don't be a fool. Minsan actually feelings yun lang yung pinaglalaro ni Satanas eh. Ang dali sanang yan. Okay, pag-communicate ka lang. Mga tao makakatulong sa'yo, ang dami nga eh. Pinagdaanan na rin nila yan. Ikaw, kung kapati yung hulog, amen? Anong pangalang binanggit sa mga young people dito? Si Dennis na lang. Kilala si Dennis, the Menace. Isa-isa naisip ko, Dennis the Menace. Menace kasi parang pasaway. Anyway, let's pray. Lord, maraming salamat sa inyong mga salita. I pray kayo po ay magpala sa amin, Panginoon, maging warning to cautionary tale na sinasabi.
Na yes, may mga kabataan ganun pala. Hindi naman sa walang pag-asa, pero parang ganun eh. So alam din na namin kung paano i-deal sila. Nakita namin ang karakter ni Job na siya po yung nanatiling may pagkatiwala sa inyo, Panginoon. Though minsan parang doon na rin siya sa boundary. At I pray, may mga sagot na Panginoon ngayon, dinescribe lang namin, may konting tips, application, maging ano kami Panginoon, tiwala kami lalo sa inyo. Dahil hindi biro, talagang pag pinagplanuhan kami, ang kalaban, nakita namin sa ibang tao yan, minsan ang hirap kumuwala. But again, alam magtiwala kami sa inyo, alamin namin, magtiwala kami na poprotektahan nyo kami kung medyo hinayaan nyo, nasubukan kami katulad ni Job. At the latter end, Panginoon, hintay lang kami ng inyong rescue, Lord. Kami rin mismo ay magawa namin by ourselves. So, makita ng tao, Panginoon, nagtitiwala kami sa inyo, pinoprovoke kami, well, alamin namin how to deal with that. Minsan pasensya lang, minsan pigil lang, minsan kailangan namin tumahimik, din ganun. Kung talagang hindi namin alam how to deal with this, tiwala sa inyo, manalangin. Pwede humingi ng tulong, Panginoon, daming makakatulong sa amin kung nabigadahan namin. So kailangan po, Lord, again, napakalalim to, Lord, but at the same time very practical. Ito po yung nangyayari talaga sa libutan. But may mga sagot dyan sa inyo. Tiwala kami sa inyo, gabayin niyo ang bawat isa. Kaya malalati, Lord, for the rest of the week, day, ay pong magpala. In Jesus' name we pray. Amen.